Our reading for today is taken from the Holy Gospel according to Luke. The disciples of Jesus recounted what had taken place along the way and how they had come to recognize him in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you. Everything written about me in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." Sa atin pong pagninilay ngayong araw, ang nangingibabaw na tanong ay saan ba natin makikita at makikilala ang Diyos? Saan natin mararamdaman ang kanyang presensya na siya ay tunay na buhay at may pakialam sa atin? Mula po sa ating binasa, meron tayong 4 na punto na maaaring maging sagot sa katanungan ito. Una po ay makikilala natin ang Diyos sa scriptures o sa Biblia. Narinig natin sa binasa kahapon na binuksan ni Jesus ang isip ng mga disipulo at ipinaliwanag niya ang mga nasusulat sa Biblia. At gayon din ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga apostoles sa ating babasahin ngayong araw. Pangalawa, makikita at makikilala natin ang Diyos sa kanyang simbahan o ang pagtitipon ng mga naniniwala sa Diyos. Ang mga unang Kristiyano bilang mga saksi ng lahat na ginawa ni Jesus ay tinuruan niya kung paano tamang intindihin ang mga nasusulat sa Biblia. Binigay niya ang Espiritu Santo sa kanila upang dalhin sila sa katotohanan at dalhin nila ang buong mundo sa katotohanan. Kung ang pag-intindi pala ng Biblia ay hindi nakadepende sa Diyos, kundi sa ating sariling interpretasyon, ito pala ay isang hadlang upang tunay nating makita at makilala ang Diyos. Kung tayo, mga miyembro ng simbahan, ay hindi isinasabuhay ang mga turo ng Diyos, ito pala ay hadlang upang makita at makilala ang Diyos at maramdaman ang kanyang presensya sa bawat isa. Pangatlo, makikita at mararamdaman natin ang Diyos sa breaking of the bread o sa banal na misa. Unang linya ng ating gospel ngayong araw, they recognized Him in the breaking of bread. Sa totoong katawan at dugo ni Kristo na ating iniaalay sa lahat ng misa ay magpaalala sa atin na pinili ng Diyos na maging kaisa natin upang makita, makilala at maramdaman natin ang kanyang presensya. Nagpakababa ang Diyos na pinili niyang maging isang tinapay na ating kakainin upang maging parte siya ng ating katawan, yakapin ang buo nating pagkatao at baguhin tayo ng mabago natin ang mundo. At panghuli, makikita, makikilala, at mararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa panahon ng ating paghihirap o sufferings. Venerable Fulton J. Sheen once said, "There is no Easter Sunday without the Good Friday." Sabi ni Jesus sa ating binasa, "Tingnan mo ang aking mga kamay, tingnan mo ang aking mga paa, tingnan mo ang aking mga sugat. Gaano man kadilim o hirap o lungkot o sakit ang ating Good Friday, hindi tayo nag-iisa. Darating din ang ating Easter Sunday kung saan mas lalo na tayong matatag, malakas,
may karunungan at buhay.